Anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ko pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba matalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Ano? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun yung high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi. Pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Sige na. Makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito? Kainis? Hay naku te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka pagkakasya sa akin yan. Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon.
Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Oh, ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, oh. Uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo. Diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, eh. Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Sunt discoteca care mă ajută să continui, chiar și atunci când totul pare pierdut. Viața mea mai Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. și știi ce? Am învățat Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. să trăiesc, să iubesc, să visez. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude.
Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyan si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ako ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung panganga